Binuhat ko siya at dinala sa banyo para magsipil at makapaghilamos sa mukha. He kept asking for his father hanggang sa matapos ko siyang bihisan. Sinasagot ko na lang natatawagan namin maya-maya ang daddy niya. Nang matapos kami mag-almusal, lumapit kami sa sala kasama si Papa. Oo po, di ba magandang gising mo at nakasimangot ka? Dad asked my son curiously. I want daddy, he bluntly said. He even pouted his thin lips. Nagsalubong ang kilin ni Papa na nakatingin kay Aldrin. Siguro na sorpresa sa paghanap ng anak ko sa daddy niya. Lumapit si Papa sigawin ni Aldrin sabay hipo sa ulo nito. Bakit ba naman hinahanap ang daddy mo, apo? Nandito naman ako, nandito naman na rin ang mami mo. Dad said calmly. He kept caressing Aldrin's hair. Pinagsalikop ni Aldrin ang mga kamay sa dibdib niya. Tumingala siya sa akin at nakita ko sa mukha niyang pagpipigil na maiyak. Let's call daddy now, anak. Hinugot kong phone sa bulsa at denial ang phone number ni Marcos. 2 ring pa lang sumagot na siya kaagad. Sinulipan ko si Papa, kunot na ang noo. Baby, what's wrong? Pag-aalala niya sa kabilang linya. Tumikim muna ako dahil pakiramdam ko may mga maliliit na bato sa lalamunan ko dahil sa mga pairap na tingin ang tinatapon sa akin ng papa ko. He doesn't like Marcos. Gusto ko makausap ni Aldrin. Inabot na ng anak kong phone at nilagay sa tenga. I miss you po, Daddy, sabi sa kabilang linya. Namumula ng mukha. Narinig kong nagsasalita si Marcos pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya sa anak niya. Lumayo din ng kaunti si Papa at umupo sa kabilang sofa kung saan paharap sa amin. Ilang sandali para nag-uusap sila mag-ama, lumabi na siya. Naningkit ang mata niya at pumalaho ng iyak. Hinawakan niya maigi ang cellphone, wag malaglag sa pagkakalagay sa tenga niya. Di siya makapagsalita sa labis sa pag-iyak. Daddy? Tawag niya sa daddy niya sa linya. Pinupunas niya ang sariling luha pero hindi tumitigil sa pag-iyak. Lumapit ako sa kanya, tinaplos ang likod. Dinampian ko rin ang halik ang ulo niya. Tumingin ako kay Papang nasa harap lang namin ngayon at gumuhit din sa mukha niyang pag-aalala sa nasaksiyang pag-iyak ng apo. Parang pinipiga ang puso ko sa eksenang ito. Nakikinig siya ako ano sinasabi sa niya ni Marcos sa kabilang linya. Why you didn't wake me up before you left, Daddy? He was still sobbing while asking. He listened again. Pinagpapawisan na siya sa pag-iyak. Inabot sa amin ni Papa ang tissue sa may gilid niya. Immediately wiped his sweat on his forehead, neck, and cleaned his lovely face. Are you leaving me and Mommy? He asked between his sobs. Napahawak ako sa dibdib ko kasabay ng buntong hininga. Maybe having a father now has a big impact to him, kaya nakatatak na sa kanyang isip na hindi niya na kayang mawala ang daddy niya. Ilang sandali pa, unti-unting natigil ang kanyang pag-iyak. Gumunguso na rin pero hindi na humihikbi. He was gradually nodding his head. Yes po, Daddy. Inalikan ko ang ulo niya. Kahit sa telepono at nagawang pakalmahin ni Marcos ang anak niya. At hindi ko alam kung ano sinasabi niya rito. Yes po, Daddy. I promise po. I love you too, Daddy. Umaliwalas na ang kanyang mukha. I combed his hair. Inabot niya sa akin ang phone ko. Mommy, Daddy wants to talk to you po. Suliliapan ko si Papa. Tahimik lang to nakaupo. Hindi na rin nakakunot ang noo. Nag-excuse ako sandali at naglakad papalapit sa glass window. Honey? Mahina akong tawag sa kanya sa kabilang linya. Bukas pa ako makakabalik dyan, baby. Malungkot niyang sabi. It is okay. Tumawag ka lang palagi para hindi nakasimangot ang anak mo. Narinig kong bumuntong hininga siya. Oh, I missed you and our son, he bluntly said over the phone. We miss you too. Take care of us. Pariniguro ko. I love you so much and our son. Hindi ko na pinahaba pang usapan namin dahil bala kong dalawin si Amelia para mag-PT ulit at makausap ko na rin ang ubigay ni ko. Halos makalimutan ko na ang tungkol sa pregnancy ko dahil sa nangyari kahapon. I will surprise Marcos once he come home. Isinama ko si Adrian para makita rin ang ninang Amelia niya. Pinagmareho na rin kami ni Ronald dahil kabilin-bilinan ni Marcos na lagi kong isasama si Ronald kapag lumalabas ako ng bahay. Buhat-buhat ni Ronald si Adrian na pumasok kami sa klinik. Namilog pa ang mga mata ni Amelia dahil nakala niya na siya ang tatay ng anak ko. Pinandilatan ko siya at pinakilala si Ronald kaya doon pa siya nakabawi. Ronald cleared his throat. Megan, sa labas lang ako. Tubango ako sa kanya. Bye, buddy. Nakangising aniya. Sa anak ko. Are you leaving us, uncle? Aldrin innocently asked Ronald. Umiling si Ronald. No, uncle will be outside. Only. He even winked at my son. Ngumiti naman si Aldrin sa akin. Napansin ko ang mapapuring tingin ni Ronald kay Amelia bago lumabas. Hindi ko na lang pinansin pa iyon. I am not sure kung anong kahulugan nun pero parang katulad lamang ng mga tingin ni Arthur kay Tia. I smirked and suppressed a giggle in my mind. Ronald's POV.
Madaming beses kong ipinilig ang ulo paglabas ko mula sa loob ng clinic. Fuck! That Dr. Amelia caught my eyes for the very first time. Sa kanya ko lang to naramdaman sa buong buhay ko. Hindi lang ang mga mata ko ang naagaw niya ng pansin, kung hindi ang puso ko na yata. Bala ko sanang hugutin ang sigarilyo ko sa bulsa, but I realized na nasa clinic pala ako. Baka sitahin pa ako ng security guard dito. Naglakad ako sa sasakyan ni Ma'am Megan. One message in my chin and smirked, thinking that female doctor. Single kaya siya? Napailing na lamang ako. Pero kung single na iyon, hindi ko siya papakawalan. Ngayon naramdaman ko na ako noong nararamdaman ni na Bossing at Arthur. I know, they're going to laugh at me once they find out. Pero wala na akong pakialam pa. She will be mine soon. I smirked because of my stupid thoughts. Ilang oras pang lumipas bago lumabas si Ma'am Megan at Aldrin. Bumilis ang tibok ng puso ko na makita ko ay nihatid sila ni Doktora papalabas. Palihim ko siyang tinitigan habang kausap si Ma'am Megan. Yung tipong kinakabisado ko ang bawat parte ng mukha niya. We're on the way back to Hacienda Alessandro. Hindi ako nakatiis at tinanong si Ma'am Megan tungkol sa kaibigan niyang doktora. Single pa yon, Ronald. Gusto mo bang kunin ang number niya? I swear, nakita ko ang tinatago niyang ngiti. Nahiya akong tumango sa kanya at nag-focus ulit sa pagmamaneho. Halos hindi pa nga nakakababa na sasakyan si Marcos nang pumihit itong patakbo sa kanya si Aldrin para salubungin. He misses his dad in just one night. Sa isang gabi lang parang taon ng katumbas nang di nila pagkikita. Naiintindihan kong anak ko dahil ngayon pa niya nakilalang ama. Kahit ako namimiss ko rin ang daddy niya. Daddy! Daddy! Tawag niya sa ama. Binuhat naman to ni Marcos saka pinaliguan ng halik. Hindi na ako nag-abalang lumapit pa sa kanila. Naratili ako nakalatayo sa labas ng main door. Nakita ko si Arthur sa likod nila na halos hindi na makalakad na maayos sa dami ng bitbit. I wondered kung ano ang mga dala niya. Hi baby, malamyos sa pagbati ng anak namin. Do you miss daddy? Narinig kong tanong niya sa anak. Nasaksihan ko na niyakap niya na mas mahigpit si Aldrin. Yes po daddy, gumuso pa ito. How much do you miss me? Patuloy na tanong pa ni Marco sa anak niya. Tinaas ni Aldrin ang 10 mga daliri niya. Napangiti ako. This! Nakangiti niyang sabi sa kanyang ama. I miss you too, anak. He kissed him into his neck. Aldrin suppresses a giggle. Binalingan ako ni Marcos. And, Mommy, I miss you too. Sabay kindat sa akin. Kinunutan ko siya ng noo bago ko sila sinundan para pumasok na nga sa loob. Wala sina Papa at Mang Jose. Naglakad ito sa labas. Si Tina naman pumasok na sa eskwela. Inatiran kami ni Manang ng kape sa may sala. Pero hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pangitingiti ni Ronald habang nakaupo paharap sa amin. He's busy on his phone. Sa tingin ko may kinalaman kay Amelia. Ang pangitingiti niya. Marcos and Arthur noticed his wide smile. Napaangat siya ng tingin sa amin. He cleared his throat and put away his phone. Anong meron? Para ka nanalo sa loto dyan sa mga nagingiti mo? Marcos bluntly asked. Ngumiti si Arthur habang hinihipan ng kape. Wala lang boss. Mahini niyang sagot kay Marcos. Umiling pa ito. Mas lalo pa siyang pinakatitigan ni Marcos. Di na lang ako umimik ng tinan ako ni Ronald ng pailalim. I know what that means. Ayaw niyang i-expose ko siya. Di naman palaging umingiti si Ronald eh. Nakakapagtaka lang, di ba boss? Nakangising tanong ni Arthur kay Marcos. May katext lang yan siguro? Mahinang sabi ni Marcos sabay halik sa ulo ni Adrian na ngayon nasa kandungan niya pa rin. Hindi ba anak? Mahinang sabi ni Marcos. Tumingala sa kanya si Adrian. Yes, Daddy. Uncle texting Ninang Amelia. He innocently said. Namilog ang mga mata ko sa sinabi ng anak ko. How did he knows about texting? Siguro dahil narinig niya noong tanungin ko sa loob ng sasakyan. Si Ronald kung gusto niyang kunin ang number ni Amelia. Mahina ako napasinghap. Shocking. Marcos and Arthur barked a laughter. Smart boy, anak. He softly caressed Aldrin's hair. Nabubuking naman tong anak ninyo, bossing. Nakangiting napapailing na lang si Ronald. Si Aldrin lang pala magpapabuko sa kanya. Lihim din akong ngumiti. Nagkatitigan kami ni Marcos. Tumawa si Arthur. Ano yan? Mad love? Nakangisi niyang tanong kay Ronald.
na may kasamang pang-aasar. Hindi mad love ang tawag dito, Arthur. Love at first sight. Balik ngisi niya rin dito. While enjoying our coffee, hindi nawawala ang pang-aasar ni Arthur kay Ronald. I just like watching the boys playfully making fun to each other. Pagsapit ng gabi, hindi na muling humiwalay sa higaan ng anak namin. He keeps asking if he can sleep in my room. I suppress a smile for his innocently question and let him sleep in my white bed. Pagkatapos siyang patulugin ni Marcos, naupo kami sa sofa. I am so excited to confess my second pregnancy. Anong ginawa mo sa Manila? Mahina akong tanong sa kanya. Ginagap niyang palad ko, tinampian ng halik. Tumingin ako ng mga disenyo ng bahay. Bala ko nang siwalan ng pagpapatayo ng bahay at nang sa ganoon, makalipat na tayo. Seryoso to habang nagpapaliwanag sa akin. Bahagya niyang hinaplos ang kamay ko. Natigilan at napatingin doon. Baby, where's your ring? Kurot noon niyang tanong sa akin. Ngumiti ako sa kanya, tinaplos ang mukha niya. Tinatanggal ko kapag nandito ka sa bahay. Hindi ko pa nasasabi kay Papa na binigyan mo ako noon. I hope you understand. He nodded. Lahat na iintindihan ko para sa'yo. Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. My sweet potatoes were more romantic than I expected. Malaki ang pinagbago niya. I giggled. What? He curiously asked. Kinagat kong ilong niya, he smiled. I have a surprise for you. Nakangiti kong sabi. Inabot ko ang leeg niya at mabini iyong hinaplos. Tumitig siya sa akin na para bang hinihintay ang sinasabi kong sorpresa ko. Muli akong ngumiti. Nilapit kong mukha sa kanya. I'm pregnant. I whispered. Ilang segundo siyang di makapagsalita. He did not blink also but then nagulat ako. He cupped my face and sealed my lips into his. Hinalikan niya ako na madiin sa labi. Nang bitawan niyang labi ko'y pinagdugtong niya ang mga noo namin. Nararamdaman kong ngumiti siya. Yes, masaya ako baby. Sobra-sobra mo akong pinapasaya. He claimed my lips again. Thank you for bringing our kids. I love you, Megan. I love you so much. Habang buhay kitang mamahalin at pasasayahin. I promise that, my queen. Hinalikan niya ako ulit. Bahagya pa niyang kinagat ang ibabang labi ko. Napadaing ako ng kaunti. Ngumiti siya bago pinupog ng halik ang buong mukha ko. Thank you also for being the father of my son, ani ko. Niyakap niya ako na mahigpit. 2 linggo ang lumipas, sama-sama kami sa asyenda. Napapansin kong medyo nababawasan na rin ang masasamang tingin na ipinupukol ng papa ko kay Marcos. Marcos ignored him when my dad started ranting. Ganon lang kasi kasimple para umiwas ng gulo. Natutunan niya yon sa akin, magpagkumbaba at umiwas. Marami nagbago sa asyenda. Arthur and Ronald helping my dad to manage his asyenda, lalo na't mas dumami ang mga baka at kabayo namin. Nag-hire pa ng 4 na lalaki si Marcos para idagdag sa tauhan ni Papa. Hindi man siya kinakausap ni Papa ng maayos pero alam na alam ko, hindi galit ang Papa ko sa kanya. Kailangan lang niya ng oras para tuluyan na matanggap ni Marcos ang pamilya namin. I understand that. Pinagtapat ko na rin kay Papa na muli ako nagdadalang tao. Noong una nagulat pero mahal ko si Marcos. Inamin ko naman ulit ito sa kanya. Sa huli napangiti na lamang ito at napailing. He has a stubborn daughter. Kaya't sinabi niya lang sa akin na habang maaga pa, magpakasal na kami ni Marcos. Marcos and I are planning our wedding here at Hacienda Alessandro. Simula na rin yun ang pinapatay yung bahay mula sa nabili niyang lupain. Nakatabi lamang ng Hacienda Alessandro. When Diana finds out na nagkaanak kami ng kuya niya, he immediately hurried here at Antipolo makita lang ang pamangkin. Sobrang saya niya na makita si Aldrin, halos naiyak ito sa tuwa. Naikwento pa niya kung gaano niya kagusto na mag-asawang kuya niya noon para magkaroon ng mga pamangkin. She's still lovely and kind. Kaya halos dumikit ang mga mata ng kaibigan kong si John Paul at tumahaba ang leeg kapag hindi ito nakikita. Araw ng Lunes, nag-shopping ako sa malapit lang na mall dito sa Antipolo. Hindi ko na sinama si Aldrin dahil may mga pasok ito. Pinasa ko na siya sa nursery, kindergarten. Si Marcos naman na nagpresentang ihatid at sunduin ng anak. Pinasama niya sa akin si Ronald na ipagmaneho ako. Hindi na rin nahihiya sa akin si Ronald na pagkukwentuhan pa namin ng tungkol sa kaibigan kong si Amelia. Bit-bit ko ang shopping bag kasama si Ronald palabas ng mall. Nababangga ako ng isang matangkad na babae. Nagsilaglagan ng mga dala ko. I'm sorry. A soft voice came from the woman who accidentally bumped into me. It's okay, sabi ko. Di ako umangat ang tingin sa kanya. Tinulungan niya akong pulutin ang dala ko. Here, abot niya sa isang paper bag. I was about to say thank you. Napatitig ako sa babaeng nakabangga sa akin. She's familiar. Nakita ko na siya. Pinasadahan ko ng tingin ang buong katawan niya. She was wearing a spaghetti black dress above the knees.
Ang kinis niya tangtangkad, para siyang modelo. Naalala ko siya, si Alana, Andre's ex-girlfriend. Thank you. Hindi ko siya nganitian at inabot ng paper bag na nakalahad sa akin. Bahala ko mag-excuse nang magsalita siya. Can we have coffee? I want to talk to you a bit. She invited me. Misteryoso ang tingin niya sa akin. Kinakabahan ako pero hindi ako nagpapahalata. I know the story about this woman. Marcos told me already. Binalingan niya si Ronald. Nagulat din ito na makitang babae. Hello, Ronald. Long time no see. Nakangiti niyang bati dito. Ronald just nodded her. Pwede ko ba makausap si attorney? Madali lang naman. Paalam niya kay Ronald. Paano niya nalaman na isa akong abogado? Napaka-misteryosa ng babaeng ito. Tinignan ako ni Ronald. Tumango ako sa kanya sabay abot na mga paper bag na dala ko. Pumasok kami ni Alana sa maliit na coffee shop. Natatanaw ko rin si Ronald sa labas habang nakatayo sa hood ng sasakyan. Pasensya ka na, attorney. Hindi man lang tayo nagkapagkilala nung time na nakita tayo sa restaurant. It's okay. We're not friends at all. Wala tayong dapat pag-usapan o magpakilala sa bawat isa. Kalmado kong sabi. It's a bit harsh but I don't care. Sharp tongue. Bukod kay Marcos, siya ang pangalawang taong tumawag sa akin yan. Anong kailangan mo at masyado kang determinado na makausap ako? Diretso kong tanong. Tumikim siya. I just wanted to be friend with you. Pero sa tingin ko'y parang ayaw mo. Tinaasan ko siya ng kilay. Nagkiwit balikat ito. Yes, I don't like being friend with the expected partner of the man I was going to marry soon. Matapang kong sabi sa kanya. Napatitig siya sa akin. Parang dumilim ang mukha sa narinig. Are you getting married? Nauutal niyang tanong. Ngumiti ako sa kanya bago tumango. Yes, Marcos and I are getting married soon. Nilagyan ko pa ng pang-asar ang boses ko. Ngumisi siya bago tumawa ng mahina like she was insulting me. How can you get married with a man that's just using you? She evilly said. I smirked. Really? Hindi niya ako aanakan kung ginagamit lamang niya ako. Sa tingin mo paniniwalaan kita? Taas kilay kong sabi sa kanya. Dumilim ang mukha niya at nanilisik ang mga mata. May anak kayo? Di makapaniwala niyang tanong. Well, 5 years old na ang panganay namin. And now I am bearing his second child. So please excuse me. I had to go. Nakangiti kong paalam sa kanya na lalong kinadilim na maganda niyang mukha. Tumayo na ako para lumabas. Wait! Pigil niya sa akin. Binalingan ko siya at gumiti ako sa kanya para lalo siyang maasar. Thank you, Alana, for breaking up with Marcos. Kung hindi ako nagkahiwalay, hindi ko siya makikilala. Kung hindi kayo nagkahiwalay, hindi ako magiging masaya sa piling niya ngayon. Kasama ang anak namin at ang magiging mga anak namin. Thank you that you cheated on him. Kaya kanya iniwan at nakilala ko. Ngilitian ko siya ulit at pumihit na ako para lumabas. Hindi ko pa nahahawakan ang pinto na makalakas siya kung buhablutin sa may buhok, kasabay ng pagbagsak nito sa sahig. Pagkatapos ngayong nawalan na ako ng malay. Ronald's POV. Pangalawang beses ko nang nasaksihan kung gaano nag-alala ng husto si Bossing. Palakad-lakad siya sa labas ng emergency room, habang lahat kami tahimik lamang nakaupo sa gilid habang nakatingin sa kanya. Namumula ang mukha niya kasabay ng pag-igting ng mga panga. Galit siya. Nababasa ko yon sa mukha niya. Mag-iisang oras na kami sa labas pero hindi lumalabas ang doktor mula sa emergency room. Binalikan ko pang nangyari kanina. Nahagilap ng mga mata ko ang biglang hilain ni Alana ang buhok ni Mang Megan. Halos di pa rin ang loob ng coffee shop parating ko lamang ang kinaroroonan nila. I saw her, lying on the floor, walang malay. Nang buhatin ko siya'y nakita ko may dugo sa mga hita niya. Dumudugo na rin ang gilid ng noon niya. Sa tingin ko yon ang tumama sa sahig. And Alana skipped immediately kaya hindi ko niya siya nahabol pa. Ma'am Megan needs me then to catch the evil woman, and now I found out that Ma'am Megan was pregnant. Kaya mas lalo ako naawa sa kalagayan ngayon ni Bossing. Lumapit si Manang Esther sa kanya. Inawakan siya sa balikat niya habang ginahinto niya. Huminahon na ito. Magiging ligtas siya, she calmly said. Para bang binibigyan ng lakas si Bossing. Hinalid to Manang. Sumulyap ako kay Tito Ibarra. Tahimik lang tong katabi si na Arthur at Mang Jose. Hindi nagtagal bumukas ang pinto. Iniluluwa noon ng doktor. Napatitig ako sa kasama ko na doktora. It is Amelia. What happened to my wife? Is she okay? Please, doc, tell me. He pleaded. And our baby? He added. Calm down, sir.
She's fine and baby too. Normal bleeding lang yon para sa first semester ng pregnancy niya. Malakas lang siguro ang pagkakatama ng ulo niya kaya nawalan siya ng malay. Nakangiting paliwanag ng doktor. Tinapik sa balikat si Bossing. Tumingin ako kay Amelia pero agad din to nagbaba ng tingin. Can I see her now? Inging pahintulot niya sa doktor. Tumango ang doktor sa kanya. Yes please, go ahead. Thank you doc. Pumasok na si Bossing sa loob. Naiwan kaming lahat sa labas. Nag-usap pa si Tito Ibarra at ang doktor. I found out that he is Amelia's dad. Bago tuloy ang umalis na Amelia at ang ama niyang doktor, tinignan niya ako pa ilalim. Napangiti ako nagkakamot ng kilay. Arthur's POV. Umuwi na sila Manang at Mang Jose kasama si Ronald. Sumunod din kami sa loob ni Tito Ibarra kung saan ang kwarto ni Ma'am Megan. Pagpasok pa lang namin namataan ko na agad si Bossing. Hawak-hawak niya ang kamay ni Ma'am Megan at dinadampian lang yun ng halik habang natutulog na ang pasyente. Baby, wake up. I love you so much. Mahina niyang sabi sa natutulog. Walang pakialam sa paligid niya basta ang buong atensyon nasa asawa. Binalingan ako ni Tito Ibarra. Napapailing ito sa nasaksiang pag-ibig ni Bossing sa anak niya. Alam mo Arthur, suicidal na yata ang pag-ibig ng amo ninyo sa anak ko eh. Mahina niyang sabi sa akin. He defeated death para na makasamang anak ninyo. Sir, ganun po kamahal ni Boss si Ma'am Megan. Nakangiti kong sagot. Napailing tong muli. Umupo sa bakanting upuan habang pinagmamasan sina Bossing at ang anak niya. Habang nihintay namin na magising si Ma'am Megan, tahimik kong kinukulikot ang cellphone ko. I remembered my little girl. Nakalimutan kong mag-text sa kanya.